Ang pamagat ng kwentong ito ay ang alamat ni na Gold Tree at Silver Tree. May isang makapangyarihang hari na namumuno sa isang marangyang kaharian. Kasama niya ang kanyang reyna na si Silver Tree, isang babaeng kilala sa kanyang pambihirang kagandahan, at ang kanilang nag-iisang anak na si Gold Tree, na higit pang kahanga-hanga ang anyo kesa sa kanyang ina. Ngunit sa likod ng kagandahan ni Silver Tree ay nakatago ang isang pusong puno ng inggit. Nagpasya ang mag-ina na mamasyal sa isang tahimik na libis. Doon matatagpuan ang isang mahiwagang balon na tinikirhan ng isang isdang trutsa na may kakayahang magsabi ng katotohanan. Lumapit si Silver Tree at tumingin sa malinaw na tubig. "Trouty, little bony fellow," wika niya. "Hindi ba ako ang pinakamagandang reyna sa buong mundo?" Sumagot ang isda nang walang pag-aalinlangan. Totoo, mahal kong Reyna. Ngunit mas maganda sa iyo ang iyong anak na si Gotli. Parang kidlat na tumama sa puso ni Silver Tree ang narinig. Napalitan ng galit at inggit ang kanyang isip. Umuwi siya sa palasyo, ngunit iniwan niya si Gold Tree sa libis. Pagdating niya, nagpanggap siyang may malubhang sakit. "O maharil ka," sabi niya sa hari. "May lunas lamang ang aking karamdaman. Kung makakain ko ang puso at atay ng ating anak na si Gold Tree." Nabigla ang hari. Ngunit hindi niya kayang saktan ang kanyang anak. Sa kabutihang palad, dumating ang isang prinsipe mula sa ibang kaharian. Agad na pinagkasundo ng hari ang kasal nito kay Gold Tree at lihim na pinaalis ang kanyang anak upang iligtas ito. Samantala, nag-utos siya sa isang mangangaso na pumatay ng kambing. Ibinigay niya ang puso at atay nito sa kanyang reyna. At kinain niyo ni Silver Tree sa paniniwalang ito ay mula sa kanyang sariling anak. Makalipas ang isang taon, muling bumalik si Silver Tree sa mahiwagang balon. "Totoo bang ako na ang pinakamaganda?" tanong niya. Hindi, Sagot ni Trouty. mas maganda pala si Gotli, ang anak mo. Nanlaki ang mga mata ng reyna. "Buhay? Paano nangyari yun?" "Humanda ka, Gold Tree. Dapat sa mata ng lahat, ako ang pinakamaganda." Naglayag si Silver Tree patungo sa kaharian ng kanyang anak. Sa kabilang banda, ang prinsipe na ngayoy asawa ni Gold Tree ay wala sa palasyo at nangangaso. Nang malaman ni Gold Tree ang pagdating ng kanyang ina, agad siyang kinabahan. Itinago siya ng kanyang tapat na tagapaglingkod sa isang lihim na silid. Ngunit si Silver Tree ay tuso. Natagpuan niya ang silid. "Anak," malambing niyang tawag, "pwede bang lumabas ka at yakapin mo ako?" "Hindi po maaari," sagot ni Gold Tree. "Ang silid na ito ay nakakandado at wala sa akin ng susi." "Kung gayon," sabi ng reyna, "kahit ilabas mo man lamang ang iyong daliri upang mahalikan ko." Sa isang sandaling kahinaan, sinunod ito ni Gold Tree. At sa isang iglap, tinurok siya ni Silver Tree ng karayam na may lason. Agad siyang bumagsak at nawalan ng hininga. Pagbalik ng prinsipe at nalaman ang pangyayari, nadurog ang kanyang puso. Hindi niya kayang ilibing si Gold Tree. Sa halip, inilagay niya ito sa isang silid na gawa sa salamin upang mapanatili ang kanyang kagandahan at alaala. Lumipas ang isang taon
Nag-asawa muli ang prinsipe ng isang mabait at mapagkalingang prinsesa. Isang araw, natagpuan nito ang susi ng lihim na silid. Sa kanyang pagpasok, nakita niya si Goldtree na tila natutulog lamang. Pansin niya ang karayom sa daliri nito. Maingat niya itong tinanggal at sa sandaling yun, muling nabuhay si Goldtree. Agad na nagkapalagay ng loob ang dalawang prinsesa. Nang makita ng prinsipe si Goldtree na buhay, napaiyak siya sa tuwa at niyakap ito ng mahigpit. Nagdiwang ang buong kaharian. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Muling tinanong ni Silvertree ang mahiwagang isda. At muli, si Goldtree pa rin ang pinakamaganda. Sa galit, muli siyang nagpunta sa kaharian. Goldtree, anak ko! May dala akong inumin para sa iyong kalusugan. Ngunit handa na ang pangalawang prinsesa. Sa aming tradisyon, sabi nito, ang nag-aalok ng inumin ay dapat uminom muna. Napilitang sundin ni Silvertree. Sa isang mabilis na galaw, itinulak ng prinsesa ang kupita at nalunok ng reyna ang laso na para sana sa iba. Agad siyang bumagsak at tuluyan nang nawala ng hininga. Sa wakas, nawala na ang kasamaan. Namuhay si Goldtree, ang prinsipe at ang mabait na prinsesa ng masaya at payapa. At sa kanilang kaharian, nanaig ang kabutihan laban sa inggit magpakailanman. Please like, share, and subscribe.